Hi, hello, this is me, Baby Jess Vlog. So, for today's video guys, is umagang-umaga. Dito na tayo sa gitna ng palayan. At ito yung aking daanan guys, dahil papunta ako ngayon sa Sapa or doon sa maraming mga kawayan. Dahil mangunguha nga ako guys ng kagingking kung tawagin dito sa amin o yung kawayan na maliliit o yung mga sanga-sanga dahil paggagapangan ko ng aking sitaw dahil malapit nang gumapang yung aking sitaw guys. Kaya kailangan is gawan ko na siya ng kanyang gapangan. So, ayan na nga guys, dito na nga tayo, malapit-lapit na guys, kasi andyan lang naman sa baba lang yan. So, ayan guys, is dito sa kapaligiran natin is puno ng rice field tsaka corn field. So, dati guys is nag-harvest ako dito, pero sa ngayon hindi na ako guys nag-harvest kasi nga ang init. Pag mainit guys is hindi ko na kaya yung sobrang init. So, ayan guys, dati guys, pinapakita ko yung spot na yan guys is dyan kami dati nakatira. Diyan dati yung bahay namin guys at ito yung sapa. Dati guys malinis yung sapa dahil dati dito kami naglalaba, dito kami naghuhugas ng mga plato. Ito yung paliguan namin dati guys. Naalala ko nga dati guys yung irrigation na nakikita nyo sa aking video doon sa aking pinagtataniman ng gulay is dati guys, diyan din kami kumukuha ng mga panghugas sa aming mga plato. Dahil sobrang linis niyan dati guys ng tubig. Pero ngayon wala na, polluted na. So ayan na nga guys, back to this video. Ayan nga guys, yung aking kukunin yung mga sanga-sanga ng kawayan, yung maliliit lang, kagingking kung tawagin dito sa amin. So, lucky to know guys na yung puno ng kawayan dito is pinutol na ng may-ari ng lupa dito guys dahil gagawin niya, ipupundar niya guys, gagawin niyang isang kahon pa ng rice field. So yun na nga guys, hindi na ako mahihirapan sa pagputol ng mga kawayan dahil ang hirap niyan guys, nakakapagod sa braso tsaka madaming tinik. Kaya good to know na meron ng mga putol and hindi na ako mahirapan sa pagkuha. So, yun na nga guys, nahakot ko na lahat ng mga kagingking na aking kinuha and kinahaponan guys, dapat gagawin ko na yan. Pero umulan, kaya kinaumagahan ko na, kinontinue yung aking gawain and kinaumagahan din guys is nagdagdag din ako ng mga kagingking dahil kinulang tayo. So, ayan na nga guys, as you can see is may mga nakatayo na dyan sa likod ko, yung mga kagingking or kawayan guys na inilagay ko na and nagbubunot-bunot na rin ako diyan ng mga halaman dahil marami-rami na ring mga halaman and nag-start na ring tumubo yung mani na tinanim ko diyan. So, ayan na nga guys and tiningnan ko nga lahat ng aking mga itinanim kong mga tumubo na ba lahat. Pero sad to say yung iba guys is hindi tumubo pero okay lang yan dahil yung mga space yan dyan guys is lalagyan ko ng mga gulay na aking itatanim. So, nagbunot-bunot lang ako dyan guys ng mga damo-damo.
Tapos ko nga guys magbunot-bunot ng mga damo is kinontinue ko na yung aking gagawin and may mga natira pa akong mga kawayan na medyo malalaki and yan na lang yung ilalagay ko dyan sa dulo dahil naubusan na tayo ng maliliit or kagingking. So ayan na nga guys at sinimulan ko na and tinahandahan ko lang na inilagay dyan guys kasi yung aking mga kamuting kahoy is mga tumubo na. So, ito yung aking routine guys, every morning, yung magbisita sa aking halamanan. And natapos na nga guys yung paggawa ko. And as you can see guys, is meron pa talagang kulang dyan sa gilid. Pero next day ko na naman yan gawin. So, ayan na guys, tumubo na yung aking mga kamuting kahoy. And ayan yung mani guys, is tinuturo ko na tumubo na rin. Mga mani yan guys. Pero ano lang yan guys, mga malalayo lang yung space niyan kasi pala kong taniman pa ng mga gulay sa mga pagitan nila. So yung mga mais guys is tumubo na rin. So that's all for today guys.